Hello kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabak-labak na down with evidence. Ako po, may kumakalat na video ngayon na kung saan nagkasagutan pala si Eden Santos at BBM. Naku, ang tapang ni Eden Santos, kabibig. Si BBM parang nabubulol. Parang hindi niya alam kung ano isasagot. Grabe si Eden Santos, no? Kung magtanong. As in, kukunin talaga niya kung ano yung pinakarurok, kung ano yung pinaka-importanting sagot galing sa ating Pangulo. Eh si BBM parang hindi niya alam kung ano yung isasagot. Nabubulol, nauulol. Hindi ka, BB ko. So, sabi ng ilang netizen, baka ito ang rason na-strike na si Eden Santos. Kasi parang, parang walang, well, Eden Santos is very professional in asking question to BBM. Pero si BBM, para yung sagot niya, hindi talaga mabuo ang sentence. Sabi nila, posible. Itong si Eden Santos, red tag na to kay BBM. Baka magkaroon ng press con ba? Takot si BBM na magtanong si Eden Santos. Baka mamali-mali ang sagot. Diba? At ito pa, kabibig. Si Katonieng, dinipensahan si Eden Santos. Of course, you need to respect its journalist. At alam naman ni Katonieng kung ano ang totoo, kung ano ang dapat gawin. At kung ano ang posibleng mangyayari. Naku, BBM, paano na yan? Ikaw pala ang rason? Ay, sabi ng iba, baka si Claire Castro din ang rason. Ay, hindi natin alam. Pero may mga pictures naman na kumakalat na BFF itong si Eden Santos at Claire Castro. Pero grabe pagka BFF ni Eden Santos kay Claire Castro kasi talagang ratsadahan ang tanong ni Eden Santos kay Claire Castro. Ang latest na interview ni Eden Santos kay Claire, ang tanong pala yung mga yung hindi masagot ni Claire Castro. Ay, kaligay. So, ito ay manood tayo sa videong ito kung saan iba ang isang Eden Santos. Marami na sabing, mahal ko na si Eden Santos, ang galing pala niya. O, ito kabibigay, i-share ko sa inyo kung baka ito ang rason, posible kabibig, na na red tag na ni Bongbong Marcos Eden Santos, di ba? Ito na kabibig, Mr. President, did you not ask them not to sign the impeachment complaint? Since sabi niyo po na napakiusapan niyo sila. Nobody filed. None of the members of the parties that we are in alliance with filed an impeachment complaint. Yes po, sabi niyo napakiusapan niyo sila na huwag mag-file kaya wala pong nag-file na kaalyado ninyo. Hindi niyo rin po ba sila napakiusapan na huwag mag-sign dun sa itinransmit sa Senado? Ay, wala na akong pakialam doon. Tapos na, it's already in the House. That's the House. Hindi congressman ang magde-decide kung ano yung gagawin niya. Dahil pananagutan nga ng House of Representatives yan. You keep this constant implication that I am somehow giving instructions and making utos do this and do that and do that. That's not the case at all. That's not how it works. Not at all. Mr. President, did you not ask them not to sign the impeachment complaint? Since sabi niyo po na napakiusapan niyo sila. Nobody filed. None of the members of the parties that we are in alliance with filed an impeachment complaint. Yes po, sabi niyo napakiusapan niyo sila na huwag mag-file kaya wala pong nag-file na kaalyado ninyo. Hindi niyo rin po ba sila napakiusapan na huwag mag-sign dun sa itinransmit sa Senado? Ay, wala na akong pakialam doon. Tapos na, it's already in the House. That's the House. Hindi congressman ang magde-decide kung ano yung gagawin niya. Dahil pananagutan nga ng House of Representatives yan. You keep this constant implication that I am somehow giving instructions and making utos do this and do that and do that. That's not the case at all. That's not how it works. Not at all. So yun kabibig. Yun ang power ni Eden Santos. Ay, grabe si Eden Santos, kabibig, no? Talagang nauutal si Bongbong Marcos kung ano ang kanyang isasagot kay Eden Santos. Punto por punto talaga yung tanong ni Eden Santos talaga. Kasi, hindi scripted. Diba? Kumuha ng tanong si Eden Santos based sa sagot ni Bongbong Marcos. Baka
hindi prepared si Bongbong Marcos sa mga tanong ni Eden Santos, nagka-utal-utal siya sumagot. Hindi niya alam kung paano niya i-explain yung sarili niya. Hindi niya alam kung paano niya, tawag dito, to defend himself to the people. Kasi, ano to eh, ang tawag dito, mga media to. And cover to lahat. Kaya nauutal si BBM. Ang ginawa niya is parang, binaliktad niya si Eden Santos, ikaw Eden, parang gusto mo yata na hindi ko pa, ganun ba? Na kukontrolin ko ang House of Representatives na hindi pipirma sa impeachment ni Sara. Napag-utusan mo nga na huwag ituloy yung impeachment. How much more ang pirma? Diba? So yun, kabibig, doon pala ang sagupaan ni BBM at ni Eden Santos. Baka doon, na si Eden Santos, bad record na siya kay BBM. Baka pagkatapos ng press con, pinatawag niya si kung sinong pwede patawag niya, sino bang pangalan ng babaeng newscaster na yan, na kung ano-anong mga tanong niya tungkol sa akin, napahiya na ako. Baka, we don't know mga kabibig, di ba? Hindi naman natin kita kung ano ang nangyari sa loob at labas ng hall na iyan. Hindi natin alam kung ano ang pinag-usapan ni BBM at mga ibang tao after ng press con. Pero dahil sa bidyong ito, makaisip ang mga tao, baka ito ang rason. Oo. Ito kabibig, si Katoning. May paano din si Katoning? May point din. Pakinggan natin sa Katoning mga kabibig ha. Kung paano niya dinipensahan si Eden Santos. Iba si Eden, ang dami na palang dumipensa ka Madam Eden. Oy, ito na. Kinig tayo. Alam niyo ba ang kanilang sinasabi sa sulat na ito, mga kababayan? Kundi ba naman ng aano to eh. Gusto nila tanggalin. Ang gusto nila tanggalin itong ng Net25 si Eden Santos bilang reporter na naka-assign sa Malacanang. Ano ba itong taong to? Saan ba niya napulot yung ganong klase ng kapangyarihan? Tama. No. O sakop pa ba? Alam ba nila na hindi nasakop ng kanilang kapangyarihan niya? And sinasabi po nila, meron daw pong violation ng protocol. Ito pong si Eden Santos sa pagkukover sa Pangulo. Ooh. At meron nga daw pong pangyayari na nilapitan daw po ni Eden Suarez si Pangulong Bongbong Marcos na labag daw po sa protocol. At hindi lang daw po minsan, 2 beses pa yata na nilapitan ni Eden ang Pangulo. Nung po bang ang Pangulo naging witness sa pag-destroy sa mga illegal drugs ng PDEA. Sumakit ang ulo ko. Alam mo, Mr. Kabatbat. Tama. Kabatbat nga ba ang pangalan nitong tao na to? Kabatbat, oh. Alam mo, Mr. Kabatbat. Ayan. Ayan pala. Kilala ko to. Naalala na kita. Na-cover. Baka nakasama kita. Tama, Errol Kabatbat. Siya po ay Assistant Secretary Errol Kabatbat ng Presidential Communications Office. Oh. Alam mo, pare ko, kung meron ka mang dapat nasitahin, kung bawal palang makalapit sa Pangulo ang reporter, kung meron ka mang dapat sitahin, ang Presidential Security Group. Tama. Correct. PSG. Oo. Bakit sila pumayag o naging maluwag na pinapasok o pinanapit si Eden Suarez Santos kay Pangulong Bongbong Marcos kung bawal pala yun? Tama. Higi nga. Kung meron talagang mga pwestong hindi pwedeng puntahan ng reporter sa pagkukover sa Pangulo, dapat makikita mo talagang hindi makakapasok. Tama. Isip-isipin mo, Asek papaliwanag ko lang sa iyo, isip-isipin mo, kung ginagawa nyo ng issue itong paglapit ni Eden Suarez Santos Kay BBM. sa Pangulo, kung ginagawa nyo issue yan, dapat gawin yung issue
ganun ba kaluwag ang pagbabantay ng PSG Correct. kay Pangulong Tama Bongbong din. Marcos? Tama din. Pati si Katunying stress na eh. Katunying, that's reality, Katunying. Buti naman, pinupuna mo na ang nasa loob. Talagang kabaluktutan at katarantaduhan talaga lang ang kanilang ginagawa. Buti naman ikaw, napansin mo rin yan. Yan ang magandang isang loyalista. Diba? Hindi bulag. Correct. Nag-observe. Pinapansin niya. Alam mo, yun ang tawag dito, opinion ni Mr. Real Talker. Iba naman ang aking opinion. Kasi, sa nangyari ngayon, kina Eden, BBM, alam nyo kung sino ang kinakampihan ng tao? Si Eden Santos. Si BBM ang nagmukhang masama. So, para mawala sa utak ng mga tao na masama si BBM, na ayaw magpa-interview si BBM, hinahanapan ni Katunying ng another side of the story kung saan pwedeng mawala sa eksena si BBM. Pasok ang PSG. So ngayon, excuse na si Eden Santos, excuse na si BBM, PSG na naman. PSG na naman ang sentro. So kailangan talaga mahigpit ang seguridad ng Pangulo, kailangan talaga mahigpit ang PSG. So it means maluwag pala ang PSG. So hindi ginagampanan ng trabaho ng PSG. So dahil nagkaroon ng tawag dito, ambush interview si Eden Santos kay BBM na hindi pala pwede kasi maluwag ang PSG. So safe si BBM, safe si Eden Santos. Ang problema ngayon, PSG. Kita nyo? So ang ginagawa ni Katunying ay linisin si BBM. Well, dinipinsahan niya si Eden Santos, pero hindi naman totally dinipinsahan. Katunying bring us to another scenario sa nangyari. At ang scenario na iyon, ang PSG. Para malinis ang pangalan ni BBM. Kasi sabi ng ilang netizen, kasalanan ni BBM, ang arte-arte pala niya. Hindi pala pwede ang ambush interview. Bakit hindi siya prepared? Hindi scripted? Ayun ang komento ng ibang tao. Dapat presidente ka, open ka sa lahat. Si VP Sara nga. Ang daming mga pumipila sa kanya, nag-i-interview, nag-video, nag-picture-picture. Di ba? So it means pala, sobrang higpit pala ang PSG ni VP Sara. Pero nakikita natin sa video, parang VP Sara, maluwag talaga ang PSG, kung sino mang security guard ni VP Sara. Pero kay BBM pala, ang tawag dito, maluwag pala ang security guard. Konti lang ang nagpa-selfie, nagpa-picture. Bawal pala ang ambush interview. Kay VP Sara, pwede pala ang ambush interview. Mga ganun ba? So, in order for BBM to be safe, na hindi mapuna ng mga netizen, kailangan maghanap tayo ng ibang anggulo sa nangyayari. So, ang sinabi ni Katunying, question niya ang PSG. Meron palang protocol na bawal i-ambush interview ang Pangulo, bakit nakapasok si Eden? It means, wag mong sitahin si Eden, wag mong anuhin si Pangulo, kundi ang PSG. So ngayon, kasalanan ng PSG kasi maluwag ang PSG. So hindi ginagampanan ng PSG ang kanilang trabaho. Yung ba ang pinopoint out ni Katunying? What do you think, mga kabibig? Opinion ko lang to, ha? Well, actually, Eden Santos is doing her job. Ganun talaga ang mga journalist. Susuong yan. Kahit gera, susuongin nila, makakuha ng magandang scoop, makakuha ng magandang istorya, kasi assignment nila yan eh. Baka that time may assignment si Eden Santos na kumuha ng magandang scoop, istorya at explanasyon kay Pangulong Bongbong Marcos na hindi makukuha ni Eden Santos doon sa press ko ni Pangulong Bongbong Marcos. So bilang journalist, Eden Santos trying her best to get and to deliver news raw talaga, yung hindi scripted. So kabibig, ano ang yung point dito, mga kabibig? I'm just analyzing the opinion of Katunying, and then itong sagutan ni Eden Santos at ni BBM. Sagutan ba? Sabi kasi ng ibang tao, nagkasagutan. I think it's nagdebate lang, or
Eden Santos wanted to get more information from BBM. Si BBM pala parang parang hindi handa para sagutin ang tanong ni Eden Santos. Akala ni BBM na yung mga questions is focus lang sa ganito, sa ganyan, is Eden Santos is matinik. Sabi nga ni Marcoleta, ito ang pinakamatinik na news reporter ng Net25. Kaya nga pinadala siya sa Malacanang as a reporter kasi matinik siya. Logical thinking, analyzing the situation, ang galing niya. Diba? So yun lang kabibig ang aking Ladies Lebak-Lebak for today. Ano ang opinion nyo hinggil dito? Don't forget to like, subscribe, and share this video para sa mga latest trending news na ating pag-usap-usapan. Bye everyone! See you next time!